Kapatid na Michael, tiyak na may magsasabi po ng ganito. Hindi naman lahat, kung merong sumunod, pero hindi naman lahat ay sumunod doon sa itinuro ng bulaang propeta. Kaya nga ang banggit kanina ni Apostol Pablo, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya yung iba, hindi na kasama sa pagtalikod. Opo. Now I see your POV. Ito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Sa Mateo 16:18, ang mga pintuan ng Hades daw ay hindi magsisipanaig laban sa iglesia na kanyang itinayo at sasamahan ito ni Kristo hanggang sa katapusan ng sanglibutan sa Mateo 28:20. Mga kababayan, ibig sabihin, hindi po iiwanan ni Kristo ang kanyang itinayong iglesia. Kaya hindi dapat ito natalikod sa sarili nitong pananampalataya, mga kapatid. Ngunit, kakaiba po ang doktrina ng iglesia ni Kristo ni Manalo ukol dito. Katunayan, mababasa natin yan sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today. Sa page 5, ganito po ang ating mababasa, ililiwat ko na sa Tagalog. Sa kalaunan, pagkamatay ng mga apostol, ang iglesyang ito na itinatag ni Kristo noong unang siglo ay natalikod sa tunay na pananampalataya. Ito ay tumalikod. Mateo 24:3-11, Gawa 20:29 hanggang 30 at unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Yan po. So talagang yan talaga ang kanilang doktrina na siyang taliwas naman sa nakasulat sa Biblia. Kaya sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang isang video ng mga ministro ni Manalo na tinalakay ang tungkol sa pagtalikod daw ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At bago na natin puntahan ang video, tandaan po natin na sa Biblia may binabanggit po na mga tatalikod daw sa pananampalataya. At yan ang ating makikita sa unang Timoteo 4:1 nang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mga kababayan. Pinapahiwatig po ng talatang ito na hindi po ang buong iglesia ang natalikod sa pananampalataya. Kasi nga ang sabi sa unang Timoteo 4:1, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Hindi naman sinabing ang lahat ay magsisitalikod sa pananampalataya, mga kababayan. Ngunit paano palalapasin ng mga ministro ni Manalo na kahit may mga hindi tumalikod sa pananampalataya ay lubusang nawala daw ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Eto, panoorin na natin ang video, mga kapatid. Kapatid na Michael, tiyak na may magsasabi po ng ganito. Hindi naman lahat, kung merong sumunod, pero hindi naman lahat ay sumunod doon sa itinuro ng bulaang propeta. Kaya nga ang banggit kanina ni Apostol Pablo, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya yung iba, hindi na kasama sa pagtalikod. Opo. Ano pong ginawa po doon sa mga hindi sumunod doon sa aral na itinuro noong bulaang propeta? May sagot ang Biblia dito po sa Gawa sa 20:29. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ipinagpauna po ng mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, sapagkat siya nagsasalita sa talatang ito, na pag-alis nila, pansinin po nyo, pag-alis nila, magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At gaya ng ating tinalakay na sa nagdaan, kapatid na Glenn, at yan, makikita nyo po sa inyong screen, ang kawan na tinutukoy, the flock, which is being referred to by the apostles, Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Alin pag-alis naman po ang tinutukoy ni Apostol Pablo?
dito po sa Gawa 20:25, pagka ating binasa, ito po ang pag-alis na hindi na muling makikita ng iglesia ang kanyang mukha. Kaya kapag binasa naman po natin sa 2 Timoteo 4:6, ito rin po ang panahon ng kanyang pagpanaw o pagkamatay. Kung gayon, pagkamatay po ng mga apostol, doon papasok ang mga ganid na lobo o mga bulaang propeta na maninila sa kawan o sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Opo. Kapatid na Michael, ano pong ibig sabihin hindi po patatawarin ng mga lobong maninila ang kawan o ang iglesia ni Kristo? May sagot ang ating Panginoong Kristo dito po sa aklat ng Mateo sa 24:9. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Ang katumbas po na hindi patatawarin ang kawan at ang hindi magpapatawad ay ang mga lobong maninila, sila po ay papatayin. They will be killed. Opo. Mga mahal naming kaibigan, ang mga kaanib sa iglesia na napasunod sa mga aral ng demonyo, sila po ay ang mga tumalikod sa pananampalataya. Samantala ang mga nanindigan naman sa aral na kanilang tinanggap sa Panginoong Hesukristo at sa mga apostol ay ipapapatay. Ayan, so napanood po natin ang mga ministro ni Manalo at ayon po sa kanila. Pag-alis daw ng mga apostol, papasukin daw ng mga bulaang propeta ang iglesia at ang mga hindi susunod sa kanya ay papatayin. At meron silang mga batayang talata, no? Gawa 20:29, may papasok daw ng mga ganid na lobo sa pag-alis daw ni Apostol Pablo. At ang kawan na tinutukoy daw sa Gawa 20:29 ay ang Iglesia ni Cristo na mababasa daw sa Gawa 20:28 ng Lamsa Translation. At itong tinutukoy daw na pag-alis ni Apostol Pablo ay tumutukoy daw sa kanyang kamatayan. Na yung batayan, Gawa 20:25 at 2 Timoteo 4:6. At yung mangyayari sa mga hindi tatalikod sa pananampalataya, sila daw ay papatayin ayon sa Mateo 24:9. Tanong, totoo ba ang lahat ng mga sinasabi ng mga ministro ni Manalo? Susuriin natin yan. Ayon sa mga ministro ni Manalo, mga kapatid, pagkamatay daw ng mga apostol, papasukin daw ang iglesia ng mga bulaang propeta. Base sa Gawa 20:29, may ganid na lobo na papasok doon sa kawan. At kung kailan ito mangyayari, mangyayari daw ito kung hindi na makita ang mukha ni Apostol Pablo, Gawa 20:25. Kasi sa Gawa 20:29, may binabanggit na pag-alis ko. Tanong, ang tinutukoy ba ni Apostol Pablo dito ay ang kanyang kamatayan na yung binatayang talata, Gawa 20:25. Kasi sabi doon, sa dulo ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Ang tinutukoy ba ni Apostol Pablo dito ay ang kanyang kamatayan? Susuriin natin yan, mga kababayan. Titignan natin ang surrounding text doon sa Gawa 20:25 at Gawa 20:29. Titingnan natin ang konteksto. Ang babasahin natin, itataas natin. Sa Gawa 20:17 hanggang 18, ganito po ang mababasa. At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. At nang sila'y magsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, at yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga matatanda sa iglesia ay itong binanggit sa Gawa 20:25 at Gawa 20:29. Ibig sabihin po, ang pag-alis na tinutukoy sa Gawa 20:29 ay ang pag-alis ni Apostol Pablo sa Efeso at hindi po ang kanyang kamatayan, mga kababayan. Ako naman, mali naman pala ang mga ministro ni Manalo. Katunayan, suportado po ng mga Bible scholars ang aking binanggit na katotohanan ito. Halimbawa, sa Critical and Exegetical Commentary on the New Testament ni Heinrich Meyer, Volume 2, 1877 edition, sa page 186. Ganito po ang sabi doon. Sa versikulo 29 at 30, ang salitang pag-alis.
Hindi partikular na ang kamatayan ni Pablo ang kaniyang tinutukoy, kundi ang kaniyang paglisan sa pangkalahatan. Napakaliwanag po mga kababayan ng ating nabasa. Hindi po kamatayan ni Apostol Pablo ang tinutukoy sa versikulo 29, yung phrase na pag-alis ko, mga kapatid. Isa pa pong Bible commentator dito po sa commentary ng Acts chapter 20 verse 29 ng Cambridge Bible for Schools and Colleges. Ganito naman po ang ating mababasa, ililiwat ko na sa Tagalog, na pag-alis ko. Ang pangalang ito or yung noun na ito ay ginagamit lamang dito at kadalasang sa klasikal na Grego ay nangangahulugang pagdating, kahit hindi palaging ganito. Ngunit habang ang taong umaalis mula sa isang lugar ay dumarating sa isa pa. Ito ay isang pagkakaiba lamang ng pananaw. Dito, walang duda sa kahulugan nito. Hindi ito tumutukoy sa kamatayan ng apostol, kundi sa kanyang pag-alis sa Asya na may pag-iisip na hindi na siya babalik. Napakaliwanag ng ating nabasa mga kababayan. Hindi po tumutukoy sa pagkamatay ni Apostol Pablo ang phrase na pag-alis ko sa Gawa 20:29. Katunayan nga sa salin na The Living Bible ang sabi, I know full well that after I leave you, klarong-klaro, iiwanan ko kayo. Yan pong tinutukoy sa Gawa 20:29. Sandali. Atin sigurong balikan ang talata. Dito po sa talatang ito, yung binabanggit na pag-alis ko, sa pag-alis daw ni Apostol Pablo, na alam naman natin kanina, ang tinutukoy dyan ay ang pag-alis ni Apostol Pablo sa mga kapatid niya sa iglesia, mga kababayan, sa Efeso, sabi po ni Apostol Pablo sa panahon na yon, papasok po sa kanila ang mga ganid na lobo. Kung totoo man na ang pag-alis ko na tinutukoy sa talatang ito ay tumutukoy po sa kamatayan ni Apostol Pablo, ibig pong sabihin ito, ang mga ganid po na lobo ay papasok lamang pagkatapos mamatay ni Apostol Pablo. Kung tama man ang argument nila, na yung phrase na pag-alis ko ay tumutukoy sa kamatayan ni Apostol Pablo. Sabi sa talata kasi, pagkamatay daw ni Apostol Pablo, granting tama ang argument ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, sabi sa Gawa 20:29, papasok daw ang mga ganid na lobo. Alam naman natin, kahit noong buhay pa nga si Apostol Pablo, may mga bula ang mga ngaral na pumapasok sa kawan. Naku naman. At mababasa natin yan sa Galacia 1:6 at 7. Ganito po ang sabi doon. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Napakaliwanag ng pahayag ni Apostol Pablo dito. Katunayan, sa mga taga-Korinto, meron ding pahayag si Apostol Pablo na mas malala pa. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Korinto 11:13. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Napakaliwanag po ng ating nabasa, mga kababayan. Ibig sabihin, mali yung kanilang argument na ang tinutukoy na phrase na pag-alis ko sa Gawa 20:29 ay tumutukoy sa kamatayan ni Apostol Pablo. Mali po yun. Palpak na argumento po yun. Ngayon, puntahan naman natin yung Mateo 24:9. Ayon kasi sa mga ministro ni Manalo, base sa talatang ito, ang mga taong hindi daw natalikod ay papatayin daw. Kaya ang naiwan ay ang mga natalikod na sa pananampalataya. Sandali. Tanong, ang lahat ng mga apostol ba ay namatay dahil sila ay pinatay? Siguro mga aklat kasaysayan ang sasagot sa tanong.
Pamasahin natin ang aklat na 12 Ordinary Men ni John MacArthur, page 137, 2002 edition. Ganito po ang ating mababasa. Namatay si Juan ayon sa karamihang tala noong 98 AD sa panahon ng paghahari ni Emperor Trajan. Ayon kay Jerome sa komentaryo niya sa Galacia, na ang matandang apostol na si Juan ay napakahina sa kanyang mga huling araw sa Efeso. Ano pat kinailangan siyang dalhin papunta sa simbahan. Klarong-klaro po ng ating nabasa base sa kasaysayan. Namatay po si Apostol Juan dahil sa kanyang katandaan at hindi po dahil siya ay pinatay. Kaya mali yung argumento ng mga ministro ni Manalo sa Mateo 24:9. Sa kung tama ang argumento ng mga ministro ni Manalo, ibig bang sabihin, noong napumuhay si Apostol Juan, dahil hindi siya pinatay, ibig bang sabihin nito, natalikod din siya? Nako naman, talagang kakaiba talaga. Katunayan sa aklat na The 13 Apostles ni J. Ellsworth Kalas, page 105. Ganito po ang ating mababasa. Nang siya ay palayain sa Patmos, ayon sa tradisyon, si Juan ay dumating sa Efeso at doon ay naging isang iginagalang na tao. Sa panahong iyon, ang natitirang buhay na miyembro ng orihinal na 12. Napakaliwanag po ng ating nabasa dito. Si Apostol Juan, mga kababayan, nakarating po sa Efeso. Doon po, siya po ay iginagalang ng mga tao, mga kababayan. Klaro po, si Apostol Juan, nakaligtas po sa mga persecutions na nangyari po sa mga unang Kristiyano, mga kababayan. Katunayan niya ang kasaysayan tungkol kay Apostol Juan na hindi siya pinatay kundi siya ay namatay due to natural death ay katuparan ng nasa Juan 21:23. Ayan, napakaliwanag. Hindi daw siya papatayin. Klarong-klaro po. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ni Manalo, Ipinagpauna po ng mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, sapagkat siya nagsasalita sa talatang ito, na pag-alis nila, pansinin po nyo, pag-alis nila, magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At gaya ng ating tinalakay na sa nagdaan, kapatid na Glenn, at yan, makikita nyo po sa inyong screen, ang kawan na tinutukoy, the flock, which is being referred to by the apostles, Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Aling pag-alis naman po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Dito po sa Gawa 20:25, pagka ating binasa, ito po ang pag-alis na hindi na muling makikita ng Iglesia ang kanyang mukha. Kaya kapag binasa naman po natin sa ikalawang Timoteo 4:6, ito rin po ang panahon ng kanyang pagpanaw o pagkamatay. Kung gayon, pagkamatay po ng mga apostol, doon papasok ang mga ganid na lobo o mga bulaang propeta na maninila sa kawan o sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Opo. Kapatid na Michael, ano pong ibig sabihin hindi po patatawarin ng mga lobong maninila ang kawan o ang Iglesia ni Cristo? May sagot ang ating Panginoong Kristo dito po sa aklat ng Mateo sa 24:9. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Ang katumbas po na hindi patatawarin ang kawan at ang hindi magpapatawad ay ang mga lobong maninila, sila po ay papatayin. They will be killed. Opo. Mga mahal naming kaibigan, ang mga kaanib sa iglesia na napasunod sa mga aral ng demonyo, sila po ay ang mga tumalikod sa pananampalataya. Samantala ang mga nanindigan naman sa aral na kanilang tinanggap sa Panginoong Hesukristo at sa mga apostol ay ipapapatay. panpak yung kanilang argumento, kaya masasabi ni Cabor, Busted! Yan! Mali po yan, mga kababayan. Kaya hindi po napatunayan ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo ang kanilang claim tungkol sa Iglesia na itinayo ni Cristo, mga kababayan. Meron pa pong isa,
Papapatunayan ba ng Gawa 20:29 na binasa ng mga ministro ni Manalo na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay natalikod pagkamatay ng mga apostol? Tanungin din natin si Apostol Pablo. Ganito po ang ating mababasa sa Efeso 3:21. Ganito po yung sabi doon. Ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa. Dito po sa ating nabasa, sabi ni Apostol Pablo, sana yung kaluwalhatian sa iglesia ay mananatili sa buong panahon magpakailanman. Klarong-klaro, paano makakamit ng iglesia ang kaluwalhatian magpakailanman kung pagkamatay ng mga apostol, ito ay natalikod? Isipin nyo na yan. Ako naman, talagang kakaiba talaga. Tanong, Iglesia ni Kristo ni Manalo lang ba ang may kahalintulad na doktrina na nagsasabing ang iglesia na itinayo ni Kristo ay natalikod na sa pananampalataya? Susuriin natin yan at babasahin ang aklat na The Restoration of the Gospel of Jesus Christ na ininimbag ng iglesia na The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o mas kilala natin bilang Mormons sa page 8. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat ko na rin sa Tagalog. Ang dakilang apostasy. Kasunod ng kamatayan ni Jesucristo, inusig at pinatay ng masasamang tao ang maraming miyembro ng iglesia. Ang ibang mga miyembro ng iglesia ay lumayo mula sa mga alituntuning itinuro ni Jesucristo at ng mga apostol. Pinatay ang mga apostol at ang otoridad ng priesthood, kabilang ang mga susi sa pamamahala at pagtanggap ng paghahayag para sa simbahan ay inalis sa lupa. Dahil ang simbahan ay hindi na pinamunuan ng isang priesthood authority, ang pagkakamali ay pumasok sa mga turo ng simbahan. Ang mabubuting tao at maraming katotohanan ang nanatili. Ngunit ang ebanghelyo na itinatag ni Jesucristo ay nawala. Ang panahong ito ay tinatawag na dakilang apostasya. Yun palang doktrina ng mga taga-Mormons, mga kababayan. Parehas na parehas po ng doktrina ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, mga kababayan. Ibig sabihin, kapwa po mga taga-Iglesia ni Kristo ni Manalo at ang mga taga-Mormons naniniwala sa total apostasy doctrine, mga kapatid. Pero tanong, ano ba ang pahayag ng mga nagsusuri tungkol sa nasabing doktrinang ito? Pangasahin natin ang aklat na Bible Doctrine, Essential Teachings of the Christian Faith ni Wayne Grudem, page 141 ang ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa. Ayon kay Ron Rhodes, naniniwala ang Mormons na ang lubusang pagtalikod ng iglesia ay nangyari pagkatapos mamatay ng huling apostol. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ay kailangang maibangon. Ngunit ang pahayag na ito ay hindi totoo. Si Apostol Juan ay namatay noong bandang 90 to 95 AD. Pero may marami pang mga Christian leaders at mga guro na nabuhay na kilala si Apostol Juan at ang iba pang mga apostol bago sila namatay. Ang mga manunulat na ito ay tinatawag na Apostolic Fathers at ang kanilang sulat ay kadalasang sa Ingles o Grego. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, base sa pagsusuri ni Wayne Grudem, mali po ang doktrina ng iglesia na itinayo ni Kristo ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Caborno. At ito ang Factbusters. Hala, ito pala yung doktrina ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na sigurado tayo, kinopya lang pala ito sa mga Mormons. Nako naman, kawawa naman.
Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I